Magandang umaga po, Manong Ted at DJ Sats at sa lahat po ng taga-subaybay ng inyong programa po. Good morning po, teacher. Thank you so much for being on the show. Si Teacher Ruby po ang chairperson, mga kapatid, ng Alliance of Concerned Teachers. At neto nga nakaraan, kayo po ay nagprotesta kasama yung iba pang mga guro at education workers po natin dahil po dito sa sinasabi ninyo na hindi nyo pa natatanggap na buo na Service Recognition Incentive o SRI for 2025. Teacher Ruby, para lang po mas malinaw, ma'am, ano po ba itong hinihingi ninyo sa gobyerno na supposedly dapat bago mag-December 31 ay natanggap nyo na para lang po maintindihan nitong mga nakikinig at nanonood sa atin? Tama po kayo dyan, DJ Satsa, no? Itong Service Recognition Incentive ay yung insentibo nga na ibibigay sa lahat ng mga kawani ng gobyerno at katangi-tangi po kami na mga guro sa ating mga public schools, no, ang hindi nakakuha ng buo at inutay-utay, no, yung service recognition incentive na ito, no. Supposed to be makukuha yan ng 20,000 na buo, pero sa ngayon kalakhan po dun sa ating mga teachers nagpasko at bagong taon na hindi ito nakuha ng buo, kaya talagang nagpunta na kami, no, sa unang sahod January 15 sa mismong tarangkahan po, no, ng Department of Budget and Management para talaga kalampagin, no, mismo yung DBM sa inutay-utay na nga ay talagang delayed pa, no, na aming benepisyo. Oo. Teacher, ito po bang SRI na ito, taon-taon po talaga na natatanggap ng mga teachers natin? Oo, no, taon-taon itong natatanggap. Depende po, no, doon sa kagustuhan ng Pangulo, no. Okay. Pero sa lahat ng mga kawani, yun nga yung nakakagalit, no, kasi service recognition, ibig sabihin ba hati-hati o utay-utay din ang aming serbisyo bilang mga guro, binigay naman ho namin yung aming buong serbisyo para maibigay yung education dun sa ating mga estudyante. Opo, ang sinasabi nyo nga po, dun sa 20,000 pesos na SRI na dapat last year nyo pa natanggap, ang natatanggap pa lang po ng karamihan sa inyo is between 10,000 to 14,500 pesos. Ano daw po ang paliwanag ng gobyerno, lalo na ng DBM, kung bakit hanggang ngayon wala pa rin po yung inyong incentive? Yan nga ho yung aming dahilan, no, bakit na kami kumalampag sa DBM, kasi ang nakalagay naman dun sa administrative order, nakalagay dun sa kanilang DBM circular, dapat ay December 31 natanggap na ito, no? Nakausap natin yung isang opisyal, no, ng DepEd, ang sinasabi, yung kakulangan daw ng cash, no, na available dun sa aming agency na kailangang i-request dito sa DBM, yung nagkaroon ng problema. Kaya sa bahagi din namin talagang, alam yun, talagang patong-patong yung galit ng mga teachers natin kasi ayun na nga, mukhang hindi kami paborito sa usapin ng sahod. Inutay-utay na rin, no, 50 pesos kada buwan yung naidagdag dito sa EO 64, Executive Order 64. Dito pa rin sa benepisyo ay uutay-utayin pa rin kami. Kaya talagang patong-patong na ho yung galit ng mga teacher at hindi ho kami papayag na ngayong taon ay wala hong dagdag sahod dahil yung military and uniform personnel meron na. Samantalang kami ho ay nagtitiis sa 50 pesos kada araw na dagdag pa sahod. Ito may malinaw na guidelines, ano, pero hindi pa rin maibigay sa inyo. May binigay na po ba na eksaktong date kung kailan nyo matatanggap yung kulang pa doon sa incentive ninyo? Ngayon talagang kami, no, nananawagan kami sa DBM na baka naman abutin pa ng Valentine's o ng Chinese New Year itong benepisyong dapat ay natanggap at pamaskong handog daw, no, nung ating Pangulo pero hindi ho naramdaman ng buo ng ating mga kaguruan. Oo, yung Yan umabot ho yung ng aming Pasko. panawagan. Kumbaga, doon po sana sa pangako, pamaskong handog na hindi umabot ng Pasko. Opo, no, yan ho yung aming kinakalampag, no, sa DBM. Okay. May sinasabi po kayo dito sa inyong statement, base na rin sa mga nabanggit nyo po kanina. Ang sabi nyo, medyo masama na loob ng mga teacher natin ngayon kasi kayo, delayed po yung SRI nyo, pero itong mga military at uniform personnel natin, may base pay hike at doble pa yung allowances. So ano po ang sentiments ng mga teacher natin na ganito yung nangyari? No, nakakadismaya po, no, kasi kumbaga mukhang may favoritism si Pangulong Marcos sa usapin po ng sahod kasi kami po matagal nang nananawagan ng disente at nakabubuhay na sahod. Yung ating mga guro nagtitiis, no, sa siksikan na classroom, doon sa pagiging overwork, no, at talagang nakita naman natin doon sa kalagayan ng ating mga pampublikong mga paaralan kung ano yung
kalagayan. Samantalang sabi nga namin, ang laki ng pera sa korupsyon pero wala para sa sweldo at benepisyo ng ating mga guro, no? At syempre ito pa, no, yung military and uniform personnel is just executive order, no? Nagtaas ng 15%. Ang isa pa dito, DJ Chacha, yung subsistence allowance, no? Medyo malaki yung itinaas niyan kasi from 100 pesos a day to 350 pesos a day sila. So parang yung bukod dun sa base pay nila, meron pa silang 10,500 a month, no? Tumutungtong na sila ng halos 45,000 per month, no, na marireceive sa bawat araw. Samantalang kami pong mga guro, ang entry level 30,000, may kaltas pa yan na napakalaki, no? Bukod dun sa tax, marami pang mga kinakaltas sa amin. Kaya marami sa amin baon sa utang, marami rin sa amin, alam nyo, pinipili na lang, no, na mag-abroad, mga ibang bayan, no, na nakakalungkot po yan kasi yan yung mga mahuhusay at magagaling na teacher natin at baka marami pa yung sumunod dyan kapag ganito po yung turing sa amin, no, nung gobyerno. Oo, sabi nyo nga po di kayo paborito na gigets naman po namin yung pong punto doon. Pero ma'am, yung binabanggit ng DBM na wala daw mapagkuha ng pera, bakit daw nagkaganon? Bakit may guidelines pero hindi alam kung saan huhugutin po yung incentive para sa inyo? Ayan yung gusto rin nating ipaliwanag, no, ng DBM sa atin. Ganun din yung DepEd, no, yung paano nga nangyari na walang cash yung DepEd kasi supposed to be inaasahan nila yan na ma-obligate sa tuwing katapusan, no, ng buwan, yung December mismo. Kasi sa ibang agency naman nagawa nila kasi savings po yung pagkukuha na ng isang bahagi nito na yun yung inaantay natin. Kaya ano man o sino man yung may kasalanan dyan, well, kailangan magpaliwanag dun sa ating mga kaguruan. Nasaan kaya ang pagkukulang dito? Yun po bang nakaraang taon na SRI nyo, natanggap po ninyo ng buo at isang bagsakan bago ang December 31, 2024? O kahit papaano naman, kahit papaano naman na ihabol, no, sa Pasko at bagong taon ito. Pero ngayon, hindi talaga nakaabot. Okay, so magkano to, Cha? 20,000. Mga magkano the average po per public school teacher, ma'am? Manong Ted, dapat po buong 20,000 ang matanggap ng mga teacher. Pero ang karamihan po, kung hindi man 10,000, 13 to 14,000 po ang nakuha ngayon. Oo. Malaking bagay po yung 5-5 sa amin, Manong Ted. Oo. Kasi kumbaga pantawid yan doon sa panahon na kami nasa petsa de peligro. Oo nga, no. Kasi nga, chinap-chap ito installment. Opo, no, utay-utay din po ibinigay sa amin. Okay. Kaya talagang yung mga teacher, ang sentimiento po, para bang utay-utay yung aming serbisyo kasi natatangi ho kami sa hindi ito nakuha ng buo. Para sa 2026 budget, ito kasing veto ni Presidente Cha, no? Yes, may Oo, program for funds payment yan, of personal services requirements, no? Dito, malaking halaga ito. 43.24 billion pesos. Kaya nga marami ang nag-aalala ng mga kawani ng gobyerno, pati nga yung hiring ng dagdag na mga teacher sa Correct. kolehiyo, yung mga job order at mga contractual na katuwang ninyo sa iba't ibang government agencies, baka nga daw nanganganib. So muli, magmula nang kayo nagprotesta at naghayag ng statement, wala sa inyong paliwanag ang DBM dito? Hanggang sa ngayon po, wala pang paliwanag yung DBM dito. Pero tama po kayo, sa 43 billion, apektado po yung ating mga public school teacher dyan. Kasi dyan po kinukuha yung mga personnel na kailangan din dun sa mga eskwela, no, yung kumbaga yung mga substitute teacher, no, yung mga registrar, property custodian, etc. Apektado po talaga kami kasi ang papasa na naman yan ng trabaho na yan yung mga teachers natin for sure. O sige, ano sabi dito ni Sani Angara sa inyong predicament? Sa ngayon, wala pa pong pahayag, no, si Secretary Angara, kaya din nananawagan kami doon sa aming head of agency, sa Department of Education. Tulungan niyo po yung mga teachers natin. Total tayo ang may pinakamalaking budget this year, no, sa 2026. Maisama po sana dyan yung benepisyo ng ating mga guro at syempre yung mga pangangailangan sa eskwela din, no, yung dagdag na teacher, dagdag na education support personnel, classroom and so on. At makakatulong sana namin yung DepEd sa panawagan namin ng dagdag na sahod. Lalo yung nakabubuhay at disente na sahod naman para dun sa ating mga guro. Ma'am, yung EDCOM 2 maglalabas na ng kanilang report, no?
at doon kasama na yung napakalaking problema sa proficiency ng ating mga mag-aaral. Itong issue ng kakulangan sa inyong kinikita, may effect kaya ito sa performance ng mga teachers? Kasi ang isa sa mga report sinasabi nga, yung mga guro, napakaraming obligasyon, napakaraming mga deadline, at kasama na yung kahit na hindi pasado, pinapasa na lamang nga, para lang doon sa bata, hindi na mag-repeat sa kanyang grado. Oo, Manong Ted, kasama rin ho kami talaga dun sa... Kasi kung meron man talagang pinaka nanlulumo dito, kami po yun. Kasi araw-araw kaharap namin yung mga estudyante. At kahit siguro buong-buo yung ibigay ng mga teachers natin, 100%. Pero yung kalagayan namin sa eskwela, nagtitiis kami sa siksikan na classroom dahil nga dun sa teacher-student ratio. Mismo yung electric fan nga, pinag-aambagan pa rin yan sa mga public schools natin. No? Kung ganun yung kalagayan, marami nga sa amin nag-aabono pa. Hindi talaga natin maibibigay yung may kalidad na edukasyon. Kaya apektado po talaga kami, no? Kasi kumbaga kaharap namin yung ganitong sitwasyon habang kumakalam din yung sikmura namin kasi iniisip namin yung bayarin sa araw-araw dahil kulang yung sahod. At nakita rin natin yung yung relation ng sahod doon sa mga bansa na nakakakuha ng mga matataas na scores na doon sa ating mga global and competency-based na examinations and assessment, no? Malaking factor yung sahod talaga, Manong Ted. Kasi, siyempre, at the heart of education yung mga teachers. At kung hindi siya masaya, hindi maganda yung kanyang kalagayan sa araw-araw, of course, hindi niya maibibigay yung optimum performance sa kanyang pagtuturo. Okay, sige. So, salamat na marami sa iyo, Teacher Ruby, sa iyong panahon na ibinigay sa ating programa. Ang inyong patuloy na demand, baliban dito sa utang sa inyo, ng DBM ng gobyerno ay yun ng pagtataas sa entry level para sa ating mga guro sa pampublikong paaralan. 50 mil ito ang inyong demand? Tama po, no? Ang panawagan po ng mga teacher, entry level na 50,000 para dun sa ating teacher 1 at doon naman sa ating mga salary grade 1 ay tumungtong dun sa 36,000 bilang ito yung living wage, no, na ating mga manggagawa. Sige, muli salamat na marami sa inyo, no? So, salamat po sa lahat sa inyo na mga bayani ng ating bayan, ng ating mga public school teachers. Amen. Thank you for your service, Ma'am Ruby. Thank you, teacher. Salamat, Manong Ted, Didrik Tatsa. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!